Ang state ng Pennsylvania sa US ay nag-propose po na sila ay maglaan ng hanggang 10% ng kanilang $7 billion na state funds kay Bitcoin. Kung ito po ay maisa sa katuparan, sila ang magiging unang state na magkakaroon po ng direktang Bitcoin reserve bilang bahagi ng kanilang financial strategy. At ayun po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ngayon ay bakit nga ba gustong magkaroon ng Bitcoin reserve ang Pennsylvania? Ayon po kay State Representative Mike Cabell, ang pangunahing layunin ng panukalang ito ay protektahan ang state laban po sa inflation at gawing mas diversified ang kanilang financial portfolio. Sa kasalukuyan ay umaasa po ang state sa cash at saka bonds para sa kanilang reserves. Pero ang ganitong tradisyonal na sistema ay vulnerable sa pagbaba ng purchasing power lalo na kapag mataas ang inflation. Si Bitcoin bilang isang deflationary asset ay nakikita bilang solusyon. Dahil limitado ang supply nito sa 21 million na coins, hindi ito maaapektuhan ng overprinting ng pera na madalas na sanhi ng inflation. Dagdag pa rito, ang pagiging global na likas ni Bitcoin ay nagbibigay daan para sa mas secure at flexible na paraan ng pag-store ng halaga. Ngayon ay paano po makakaapekto ang Trump administration sa planong ito? Ang administrasyon po ni President-elect Donald Trump ay kilala sa pagiging pro-crypto. Kaya naman ang mga ganitong inisyatibo ay mas malamang na magkaroon ng suporta sa pambansang level. Ang plano po ni Pangulong Trump na gawing crypto capital of the planet ang US ay nagtulak ng mas maraming estado na or state na mag-isip ng paraan upang magamit ang cryptocurrency bilang bahagi ng kanilang mga financial strategies. Halimbawa, matapos po ang eleksyon, tumaas ng mahigit 35% ang presyo ni Bitcoin, kung saan ay umabot pa sa all-time high na $93,400. Ang ganitong mga galaw sa market ay nagpapakita po ng kumpiyansa ng mga investors sa crypto, lalo na kapag may mga regulasyon o polisiya na pabor dito. Ngayon ay ano nga ba ang layunin ng Pennsylvania? Pennsylvania Bitcoin Strategic Reserve Act. Ang panukalang batas na ito ay naglalayong maglaan ng hanggang 10% na state treasury fund para kay Bitcoin. Kung ito ay maipapasa, magiging unang state ang Pennsylvania na magdadagdag ng Bitcoin sa kanilang opisyal na financial reserves. Ayon po sa mga taga-suporta ng panukala, kabilang dito ang Satoshi Action Fund or SAF. Ang pagkakaroon ng Bitcoin reserve ay magbibigay po ng hedge laban sa mga economic uncertainties at magpapakita po na bukas ang state sa modernong teknolohiya ng financial or finance. Hindi lamang ito tungkol sa pagtanggap kay Bitcoin, kundi sa pagpapakita rin ng kumpiyansa na ang cryptocurrency ay mahalagang bahagi ng financial future. Ito rin ay nagmumula sa mas malawak na layunin ng state na protektahan ang karapatan ng kanilang mga mamamayan na magmay-ari at gumamit ng crypto, tulad ng nakasaad sa Bitcoin Rights Bill na kasalukuyang dinidinig sa State Senate. Ngayon ay ano po ang posibleng epekto nito sa global crypto market? Kung maipapasa ang panukalang ito, maaaring magsimula ang isang domino effect sa iba pang mga state. Sa kasalukuyan, ang Satoshi Action Fund ay nakikipag-usap na sa mga mambabatas mula sa 10 iba pang mga state para sa katulad ng mga proyekto. Kapag mas maraming state ang sumunod sa hakbang ng Pennsylvania, posibleng makita natin ang mas mataas na institutional adoption ni Bitcoin. Ang institutional adoption ay isang malaking factor o bagay sa pagtaas ng presyo ni Bitcoin. Kapag naging bahagi na ito ng mga financial reserves ng gobyerno, mas tataas ang demand na magtutulak ng mas mataas na presyo sa market. Ngayon ay ano naman po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga crypto investors at traders ni Bitcoin. Ang ganitong mga balita ay maaring magdala po ng mas positibong pananaw kay Bitcoin. Ang institutional adoption sa antas ng state
sa US ay nagpapakita ng lumalaking tiwala ng mga malalaking institution at gobyerno sa cryptocurrency. Posibleng magkaroon po ito ng domino effect na magpapataas ng global demand para kay Bitcoin kung saan ay direktang makikinabang ang mga may hawak nito. Gayunpaman, ito rin ay nagdadala ng babala para sa atin bilang mga Pinoy investors. Habang tumataas ang presyo ni Bitcoin dahil sa institutional interest, maaaring makita rin natin ang mas mataas na volatility. Mahalaga na maging maingat at magplano po ng mabuti kung kailan papasok o lalabas sa market. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang hakbang ng Pennsylvania ay isang malaking milestone, hindi lamang para sa state, kundi para na rin sa global crypto community. Ito po ay nagpapakita na si Bitcoin ay hindi lamang isang speculative asset, kundi isang viable na bahagi ng financial strategies ng mga gobyerno. Para sa akin, ito ay magandang indikasyon ng malawakang adoption. Ngunit kailangan pa rin ng maingat na regulasyon upang maprotektahan ang mga investors. Sa mga Pinoy, mahalaga po ang tamang edukasyon sa crypto at financial management. Habang exciting po ang mga ganitong balita, lagi po nating tandaan na ang cryptocurrency ay isang high-risk investment. Mag-invest lamang po ng kaya mong mawala at laging pag-aralan ang galaw ng market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.